Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma-miss ang latest chika. Mga ka-fam, isang viral video ang biglang yumanig sa social media. At hindi inaasahan ng marami na isang sikat na artista ang lalabas para humingi ng tawad. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kapatid niya. Yes, ka-fam. Si Pokwang nagsalita na. Mga ka-fam, kumalat kamakailan ang isang video kung saan isang lalaking sakay ng puting Toyota Hilux ang nasangkot umano sa isang alitan. Kasama ang isang ama at ang kanyang batang anak na babae. Dahil mabilis kumalat ang video, agad itong iniugnay ng netizens kay Pokwang. At imbes na manahimik, diretso at buong tapang siyang humarap sa issue. Sa isang video na ipinost niya sa Instagram, kinumpirma ni Pokwang ang matagal ng tanong ng netizens. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Walang paligoy-ligoy, walang pagtatago. Pero dito mas naging mabigat ang usapan, ka-fam. Dahil personal na humingi ng tawad si Pokwang sa pamilyang nakaalita ng kanyang kapatid. Lalo na sa batang babae na nadamay sa insidente, sabi niya, Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. At lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po dun sa kapatid ko. hindi ito scripted, hindi ito PR move. Isang taong humihingi ng tawad mula sa puso. Nilinaw din ni Pokwang ang isang mahalagang punto na gusto niyang maintindihan ng lahat. Ang kasalanan ng kapatid niya ay hindi kasalanan niya. Hindi rin ito dapat idikit sa buong pamilya. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaaring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Isang paalala na sa panahon ng social media, huwag agad manghusga ng buong pamilya dahil sa isang tao. Dito na naging seryoso ang tono ni Pokwang. Nagpaalala siya tungkol sa cyberbullying at cyberlibel, lalo na sa mga paulit-ulit na nagpo-post ng mukha ng buong pamilya niya. Doon sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko, may tinatawag po tayong cyberbullying and cyberlibel. No po? Hindi raw biro ang epekto nito. Hindi lang sa kanya, kundi sa mga inosenteng taong nadadamay. At isa pa sa ikinadismaya niya, ka-fam, may mga politikong umano'y nakisakay pa sa issue. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po, na hindi naman taga-antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. May sino kayo? Yung po taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberlibel, cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha, yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Sa halip na tumulong o magpakalma ng sitwasyon, ginamit pa raw ito para sa sariling interes. Mga ka-fam, hindi madaling humarap sa isang issue na hindi mo mismo ginawa. Pero pinili ni Pokwang ang pananagutan, paghingi ng tawad at paninindigan. Ikaw, ka-fam, tama ba ang ginawa ni Pokwang? Hanggang saan ang responsibilidad ng isang kapamilya sa kasalanan ng iba? I-comment nyo ang opinion nyo. Again, doon po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-fam.